Maaga pa lang abala na ang mga residente sa sitio Damayan sa Tondo. Pag-uuling ang pinagkakakitaan nila para makaraos. At sa maraming pamilyang tulad din namang Jesus at Aling Victoria, lugaw ang pantawid sa kumakalam na sikmura. Payat at mahina ang dalawa sa anak nila na sina John Lloyd, 3 taong gulang, at John Paul, 8 buwang gulang. Maputla at matamlay naman si Aling Victoria at si Mang Jesus may sakit sa baga. Para makatulong sa kanyang mga magulang, ang pangunguha ng pako mula sa sinunog na kahoy ang pinagkakaabalahan ng 8 taong gulang na si Jason. Sa halagang 7 pesos niya na ibebenta ang pako. Pagdating niya sa bahay, oras na ng pananghalian. Pero ngayon pa lang sila mag-aalmusal. Kwento ni Mang Jesus taong 1987 nang mapadpad ang kanyang pamilya sa Maynila. Naglakas loob daw silang makipagsapalaran matapos sirain ng bagyo ang kanilang bahay at bangkang pangisda sa Masbate. Balita kasi doon sa amin sa probinsya, mas maano raw sa Manila, mas madali daw magkapirahan. Pero hindi nila akalain, mas matinding bagyo pala ang kanilang madadatnan. Bukod kasi sa pagkalam ng kanilang sikmura, nagkakasakit na din ang kanyang mga anak. Tulad ng bunsong anak na si John Lloyd, 3 araw na raw itong nagsusuka at sira ang tiyan. Kaya nagpasya kaming dalhin ito sa ospital. Saglit lang, bebe. Saglit. May plema din, mother. Ayon sa pediatrician, may gastroenteritis, acute bronchitis at mild dehydration si John Lloyd. Kadalasan viral ang cause ng pagtatae, pero may malaking kinalaman din yung paligid at yung kalinisan ng pamilya. Bukod rito, malnourished din ang bata. Kulang sa timbang si John Lloyd. Dapat raw, nasa pagitan ng 7 hanggang 8 kilo ang tamang timbang para sa kanyang edad. Napakahalaga ng proper nutrition. Pag malakas ang resistensya, maganda ang pangangatawan, maganda ang panlaban sa sakit. Matapos makainom ng gamot ang bunso ni Mang Jesus, lumakad ito para maghanap ng pambili ng pananghalian. Sa tambakan ng basura, sinimulan niyang maghanap ng mga kahoy. Binibinta namin dyan sa mag-uuling. Saan? 50. Depende sa tapon dyan sa basura. Easy. Ayan. Bye-bye. Kalahati lang. Sa mahigit 3 oras, ang kinitang 15 pesos, ipambibili niya ng kalahating kilong bigas at isang balot na tuyo. 5. Alas 4 na ng hapon nang mananghalian ng mag-anak. Magantay ka. Minsan nga. Asin lang eh. Sarap na nga asin. Pagkakain, agad na umalis ang 14 na taong gulang na si Jasmine. Siya kasi maghahanap ng pambili naman ng kanilang hapunan. Sa bagsakan ng saging sa pier, nagpakasakali siyang pumunta. Mga reject na saging na maaari pang mapakinabangan ang magsasalba sa kanila ngayong gabi. Sa pambili ng ulam tsaka kanin. 3 balot sa tig 10 piso ang maaaring maibenta. Bayan. 10. Hindi mo sa... Lambot na ba? Sambal. Pagsapit ng gabi, isang latang sardinas ang kanilang pagkakasyahin sa hapunan. Maswerte na raw at kahit paano'y nairaraos pa nila ang kumakalam na tiyan. Pag lumipat ka sa ibang lugar, wala ka rin pamasahe.
May pagkakataon pa nga raw na isang beses lang sa isang araw kung masayaran ang pagkain ng kanilang sikmura. Ayon sa pag-aaral ng National Wages and Productivity Commission, dapat may kitang hindi bababa sa 6,175 sa isang buwan ang isang pamilya na may 5 miyembro. Ito ay upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, damit at tirahan. 788 piso naman ang dapat nakita sa isang araw kung isasama ang gastusin sa edukasyon at recreational needs. Pero ang karaniwang mamamayan, kumikita lang daw ng 175 piso sa isang araw. At ang iba naman ay may 100 piso lang, tulad ni namang Jesus. Sa halagang 175 piso, sinubukan naming mamili. Ang katumbas ng halagang ito ay 1 kilong bigas, 4 na noodles, 4 na sardinas, balita pakete ng kape, kalahating kilong asukal, patis, toyo at suka. Hindi ito sapat para makapagbigay ng sapat at tamang nutrisyon para maging malusog ang isang pamilyang Pilipino ayon sa Nutritional Council of the Philippines. Madalas, yung pagkagutom ng isang tao, ng isang pamilya, yun prolonged hunger na yun, nakaka-lead yun sa malnutrition. Kasi nga, hindi na niya kayang gawin yung mga dapat niyang gawin. Sa kanilang talaan, tinatayang aabot sa 7 milyon ang bilang ng mga batang malnourished na may edad 1 hanggang 10. Pero pahay ng Anti-Poverty Commission, hindi man tuluyang nasugpo ang problema sa kahirapan, bumaba daw ang porsyento kumpara ng nakaraang taon. From 17 to 15%. And then ngayon naman bumaba ang poverty threshold from 23 to 17% or 6 percentage points. Ayon sa kanilang pag-aaral mula pa noong taong 2003, 4 na milyong pamilya ang nabubuhay sa halagang 47 piso kada araw. Pero maaari raw itong mabago dahil sa mga proyektong inilaan ng kanilang ahensya. Isa lang ang pamilya ni Mang Jesus at Aling Victoria sa pamilyang nakakaramdam ng pagkalam ng sikmura. Nairaos ang pamilya maghapon sa pagpupursiging makahanap ng kanilang lamantian. Ang susunod na kanilang isipin kung paano uli sila makakaraos bukas. Pero umabot kaya sa kanila ang tulong na dala ng gobyerno. Tanging hiling ng pamilya, dumating ang panahon na maibsan ang kanilang